Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ito nga mga karibyo natin, finish ka na BBM, nako kapapasok lang, ligwa ka, nawawala na sa hulog, BP Sara impeachment, sa basurahan, pupulutin. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating nga alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura. Na yung author mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoan na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga, hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Alright, reaction. TVP is nagbabalik reaction. Talagang financial pan. Ni VP? Pwede mo bang sabihin ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nako. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Yun. Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Nako po. Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo? Yun. Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. Wala. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Yun. Kanina. Kasi confidential Tama nga po eh. ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So, pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, presiding judge. Grabe mga ka-reaction. Yan, pinagdadaanan ni ma'am, no? President, wala na nga ninakaw, siya pa yung Wala ni isang ahensya o departamento ng gobyerno na umaangat sa public approval. At ang dahilan lamang dito kasi meron naman mga iba na wika nga lagi nating nakikita sa telebisyon, sa radyo na nag-iikot dahil sa kanilang tungkulin dahil nag-iinspeksyon o di kaya nagbibigay ng ayuda o kung ano paman, pero pati sila bumagsak. So anong conclusion mo dito? Sila'y pinababagsak hindi dahil sa sila'y bulok na administrador ng department or cabinet member, kundi dahil bumabagsak ang kanilang approval rating dahil pabagsak ang tiwala sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Nakita ko doon sa survey na yon, na ang talagang dahilan ng pagbaba ng approval, performance approval nitong mga cabinet members at ng kanilang departamento ay dahil kay Pangulong Marcos. Hindi dahil sa sila'y tamad, hindi dahil sa sila'y hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho sapagkat meron namang iilan na talagang nakikita nating masipag, nakikita nating talagang tumutulong sa taong bayan, pero mukhang nagiging pabigat yung Ibig sabihin lang nito mga kabayan, whether we like it or not, or i-admit man natin or hindi mga kabayan, talagang finish na. Opo. Finish na po ang mga karera, ang mga karir nitong mga taong ito na dumidikit. Kasi finish na rin yung karir ni BBM no? Kung sino mang dumikit dyan mga kabayan, maniwala kayo sa 2028, no? Finish na ang mga yan mga kabayan. yung the fact na naubusan na ng tiwala ang taong bayan sa liderato ni Pangulong Marcos. Unfortunately for him. Unfortunately. Yeah. Davao City received no fund in 4 years. Wala nga pondo ang Davao City Ayaw pa kaya. pero iba po nangyayari in 4 years. Ito ba ang pinakamalupit mga ka-reaction? Saan kaya Communist Party Communist Party Terrorist Communist Party nakakapag-celebrate pa sila mga ka-reaction. Saan napunta ang confidential fund? Saan napunta ang yan? Sabi nga ni Senador Robin Padilla, meron daw 5 billion na pondo ang NPA. Grabe, Hindi nila alam yun. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Using the word assassin into this issue makes things Wala pong sinabing assassin si BP Sara pero nilalagyan po nila ng asin. even more terrifying for our country. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. Correct. Yung sabi mo They have to kill me first. So now they can't kill me anymore Well, unless they want to die. Ni gamit lang naman ito ang si remind si Erwin, Colonel telepono naman si Chica. Erwin. O maging si OVP na, ito, Sir, Ma'am, papahiya kailangan po to. natin na totoong pangalan na recipient ng Papahiya CIF to. dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa joint memorandum circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng Nako! po, Your Honor. Bago po kayo naging SPO Kaya- ni VP Sara, ano po ang trabaho? Alam niyo, basahin nila kasi yung Joint Circular 1501 na yan di ba? Basahin niyo tapos makikita niyo kung, di ba yung ginagawa ba ni Ma'am Gina Acosta is by law, no? Or hindi. Mga senador naman kayo, magagaling naman kayo sa batas Niyo? Ano po, sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Napakatanga talaga no? Alam mo, Tulpo, Eris, sinayupak ka. Kaya nga aliases yan eh. Kaya nga eh. Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel Lachica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safe ng mga dokumento? Wala pala sa joint circular na kailangan yung mga recipient na totoong pangalan, mga kababayan. Kasi nga, confidential eh, di ba? Ay, naku, Tulpo. Anong mga nilalaman? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel Lachica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am BP Sara Yes. na security Kaya officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin Kala niya tama yung sinasabi nito pag ganyan mamaya. po ang rason ni Colonel Lachica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing of Parang ganun ba talaga tanong? Huwag ka na magtanong dahil confidential fund. Sa mga signature, baka may mali dito. Bakit may fund, mga kababayan? No? officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Kernel? At delikado. Paano siya sasabit? Paano siya sasabit? Chika. Binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na
na binigay niya sa akin, nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig ko sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Grabe, no? Basta po, binigyan po Hindi po, ako. kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Parang tama. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Carla Chica, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yon. Kasi Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Ibig kanina na fake news yung balita na nag-request si VP Sara ng private meeting with President Marcos. We ask for the siguro opinion ng defense team kung ano po kaya ang motibo sa likod po nitong ulat na Fake ito. news Well, yun. sa defense naman, sa totoo lang, wala kaming opinion. Hindi na namin pinansin yung balita na yan. You know, in fact, I was very hesitant to even confirm it with the Vice President because knowing her, nung nabasa ko pa lang yung news, hindi na talaga ako naniwala dun sa news. But I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito, kung ano yung posisyon niya, anong gusto niyang sabihin. And she agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya. At hindi siya nalalayo doon sa news, a few months ago na issue na bato daw ako ng laptop or kung ano man, or kung hindi man ako, kahit sino sa defense team. At hindi rin siya nalalayo doon sa statement that was attributed to me the other day na alam nyo naman, being here, na never ko sinabi. No? Oh. Attorney, next question po. Okay. Sige, kung... Last online press conference, sinabi po ni Attorney Paolo Panelo na pwede po daw maging star witness ng defense team kung sakaling po maimbitahan si Ramil Madriaga ng prosecution dito po sa impeachment trial. Well, look, the truth of the matter is si Mr. Madriaga is listed as a witness prosecution ayon sa kanilang pre-trial brief. He's also listed as our witness sa aming pre-trial brief. But si Attorney Panelo is not part of the defense team. Although I appreciate what he's doing, dun sa kaso na grave threats, no? Kasi dun talaga yung Madriaga, it's not grave threats, sorry, the perjury cases, rather, dun talaga yung kay Mr. Madriaga. Pero sa amin, we don't telegraph our moves, so tingnan na lang natin kung kinakailangan na i-present siya o hindi. Pero sa ngayon, hindi muna kami magbibitaw ng anumang statement kung sino yung mga witnesses na ilalabas natin. Pero attorney, pwede nga ba siya maging star witness ng defense? Well, that depends eh. And sa ngayon, we're focused on our strategy, no? At ayaw po talaga natin na nagbibigay ng kahit anong detalye sa gusto nating gawin, nang sa ganon hindi na telegraph ng kung sino man po. So, while I appreciate, of course, the comments, at nakikita ko naman kung saan nanggagaling si Attorney Panelo, especially since he's in the heart of the perjury case, sa atin, hindi muna tayo magbibitaw ng kahit anong statement ukol dyan. Pwede going back doon sa private meeting ni DP and PBBM, talaga bang walang any attempt sa party team na kausapin ng Pangulo? None that I know of. None that I know of. Never namin napag-usapan, wala siyang nababanggit sa akin. At nung lumabas nga yung balita na yon, I asked her by confirming with her, can I just say this is fake news? And she said yes.
Pero what was her initial reaction when we mentioned her na may itong balitang makalat? I think she already knew before I asked her. And similar to, alam niyo na, yung laptop issue na nabato daw ako noon, nung una ayaw ko rin pansinin eh, di ba? Kasi katawa-tawa na siya eh, parang masyado ng petty para pansinin pa. But since nung medyo nagkaroon ng traction, I really had to address it. So perhaps, I don't want to speculate, but siguro ganun din yung naramdaman niya kasi hindi na rin namin masyado pinag-usapan eh. Ang nasabi ko lang, baka matanong ako kasi hindi pa nagsususpende last week nung mga trial dates natin. So sabi ko, baka matanong ako ng media, gusto ko na rin sagutin na lang, at kung pwede, sagutin ko na lang na fake news. And she confirmed na walang ganung pangyayari or walang ganung plano. Pero ano tingin nyo ng motibo? Bakit pinagulutan nga yung possible, yung request ng meeting with the president? Hindi natin alam eh. I don't want to speculate, but kasi yun nga eh, gusto ko lang sabihin dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa mga nababasa natin sa SOCMED, try to find out kung legitimate yung sources, di ba? Alam niyo mga kabayan, pero kung kung mga vlogger lang yung nagpakalat niyan, kakasuhan na. Diba? Dahil nga mga mainstream media ang nagpakalat, okay lang kasi sila din naman, Pero kung mga vlogger pong nagsabi na gusto makipag-usap ni BP Sara. Fake news niyan. Si Claire Castro, tingnan niyo, magre-react yan agad, di ba? Kasi ang dami na talagang mga fake news na kumakalat. Kaya nga nung kamakailan, and I thank, of course, Representative Redon for his patience and understanding. Kasi nung lumabas din yung statement, kasi nakikipagdebate daw ako sa kanya, na kaming dalawa, wala naman kaming both ends. Never naman kami nagdebate talaga ng ganun. So I found the need to issue doon sa ating group chat ng statement para lang maklaro yung bagay-bagay at hindi na lumaki pa yung ganyang fake news. Attorney, any comment or sagot ng depensa doon sa sinasabi ng prosecution na mga smoking gun answers ang binitiwan ni Acosta? Well, that's their position. As you know, we're advocating for different points of view. So while we may disagree, diba, yung appreciation naman yan, parati kong sinasabi, is really up to the impeachment court, the senator judges, kung ano yung naging appreciation nila. So of course, the prosecution will say their piece and have their side. The defense will also have her side. But at the end of the day, it will really depend kung paano na-appreciate ng ating mga senator judges yung mga naging... Butuhan pa rin Butuhan pa rin ang kalalabasan nito. Kung makakuha sila ng 16 votes, panalo sila. At saka pag na-bend po nila yung batas, mga kabayan, for example, okay na ang 14, okay na ang 12 or 13, di ba? For example lang, because there are some news, na itong si Lacson ay parang gustong baguhin, yung threshold ng butuhan para makonvict si BP Sara. Yun po ang plano nila. Pahayag ni Ms. Acosta sa kanyang testimonya. During the recall, it was brought up na Acosta met with one of the lawyers. Do you know the nature of that meeting? Can you expound on that meeting? I wasn't aware. I wasn't present in that meeting. According to Ms. Acosta, it was a few weeks ago, 2 weeks ago, I think that's what she said. And basically what she mentioned was that she was just asking what to expect, during the proceedings. So, but I personally have no personal knowledge about what transpired and what was the exchange because I was not present in that meeting. And hindi sanction ng defense team yung meeting na yun? Well, ako di ko alam kung but that's, ang sa amin naman sa lawyers, it's more of, we're very careful kasi with the witnesses. Kasi while Ms. Acosta is also listed as our pwede naming maging witness, diba? Like last year pa lang, kasama na siya sa iniisip namin ng mga witnesses dahil siya naman talaga yung SDO. We're very careful nowadays, especially pag under subpoena na, hindi na namin talaga kinakausap. Kung lumapit man ng itong mga witnesses, ang masasabi lang kasi namin is more on broad strokes, like maybe what to expect, paano ba yung procedure, sinong unang magtatanong, But as to the details, kung
paano sagutin yung tanong for ethical reasons, we're very careful about that. Attorney, yung hearing kanina may mga lumabas na bagong pangalan. At mayroon pa mga binabanggit si Attorney Ligutan na modus, scam, kasuklam-suklam. Sa publikong nakikinig, pwedeng isipin na talagang yung confidential fund ay nagkaroon ng corruption. Oo. Ano yung paliliwanag ito? Doon sa iisipin na ito na yun. Ito na yung gusto nilang marinig from the prosecution. Well, unang-una sa lahat, no, we objected to the use of those words kanina at nagpapasalamat naman tayo sa presiding officer na na stricken off the record, lalo na yung word na scam at yung modus. Sinabi naman ng ating presiding officer na maaari namang sabihing standard operating procedure dahil pag sinabi mong modus, may insinuation kasi yun na baka ma-mislead ang publiko. But nonetheless, we, of course, different styles for different lawyers. We appreciate that. Ang trabaho naman ng defense is mag-object sa ngayon pag may mga ganong mga salitang nabibitawan. Pero paano namin didepensahan yan? You'll have to wait for when we present our evidence in chief para makita ng taong bayan kung ano pa talaga yung nangyari sa pondong ito. Pero sa publiko na nakikinig ng impeachment, nanonood, ano sabihin regarding that? Sa ngayon, yun lang po talaga masasabi ko. As you know, sir, we strictly abide by the subjudice. Kasi mga kabayan, kahit stricken from the record na yun, mga kabayan, nasabi na diba? Narinig na ng publiko yung sinabi ni Ligutan. No? Ay, yan, hindi lang first time na nangyari yan na gumagamit sila ng mga hindi akmang mga words, diba? Parang de-emphasize na talagang grabe si BP Sara. Hindi pa man kumbaga hindi pa na-judge si BP Sara, napi-prejudge na siya no? Kasi pag sinabi mong scam, modus, parang negatibo agad pag ikaw, di ba? Kung marinig mo yun, parang negative agad yung impact sa'yo. So, ganun nila sinisiraan. Paninira kasi yan propaganda. Sabi nga ni Atty. Panelo, this is not an impeachment. No? This is a propaganda para siraan si BP Sara, mga kabayan. Rule, so I don't want to litigate my case in public. Siguro sa publiko, sa ngayon kasi nakikita nyo pa lang is the side of the prosecution. So hintayin lang po siguro, maging patient lang tayo para naman hintayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya. Si Colonel Lachica ho ba ay gagamitin din ng defense para mapasubalihin yung mga pinanggit kanina? Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. Sir, pero nakikita niyo po ba na parang hesitant ang prosecution na ipatawag si Colonel Lachica considering maraming senators na nagtatanong bakit hindi pinapatawag si Colonel Lachica? Well, I don't want to say hesitant and cast aspersions against the prosecution. Prerogatiba kasi nila talaga. I'm sure may game plan sila just as much as we have our own game plan. So, kung ano man yung reason sila behind that, nasa kanila yan. It's really within their prerogative. Kasi, syempre, pag ikaw nag-represent ng ebidensya mo, talagang titingnan mo kung ano yung arc Tama kayo, Mr. Chair, tama po. Storya yan di ba? Bibigyan mo ng arc yan, titingnan mo anong makakatulong sa'yo, anong hindi makakatulong sa'yo. So, I don't want to say hesitant at this point. I think they were very categorical in saying lang na they're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel Lachica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point. How would you describe Acosta's Well, sa akin naman, it's nothing new to what we already heard during the House hearings. Diba? Because I was personally there also during the House hearings. So it's quite similar. Kung ano yung sinabi niya today, it's quite similar. So on the part of the defense, it was anticipated kung ano yung mga sasabihin. No? So wala naman akong nakitang lumihis or pagbabago dun sa nasabi niya almost 2 years ago, back in 2024. Pero sir, naging satisfied kayo sa takbo ng cross-examination? Sa amin, because we just wanted, as you can see, very short lang yung cross-examination natin. We just wanted to reiterate certain points, specifically kung ano yung nakasulat sa joint circular
So yun lang naman yung goal talaga natin. And yun nga, wala naman tayong nakitang deviation doon sa naging testimonya ni Ms. Acosta before the Committee on Good Government and Public Accountability. So yung naging cross natin very short lang din po. Sir, on the last question during recross, why was it important to underscore that the House asked her to speak in Filipino and in English when she asked to speak in Bisaya? Oh yeah, thank you for that question, Ms. Katrina. Kasi obviously we had to just state for the record kasi the other day, I think may mga lumalabas rin na baka nagbibisaya para parang sort of evasive yung witness or just to evade or as a matter of strategy nagbibisaya. So we just had to also state for the record and just for the information of the public and the senator judges na nung House Committee hearings, yung Good Government and Public Accountability, simula pa naman nun, talagang gusto na magbisaya ng witness na si Ms. Acosta. Doon lang talagang hinimok siya na mag-Tagalog at mag-English. Tulad na rin ang nangyari ngayon. Just So yun mga kabayan, ano po ang iyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.